Welcome to Donmar TV News Channel. Nanindigan si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na hindi siya tatakbong senador kung hindi kakandidato sa pagka-presidente si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, subalit hindi na nga ito nangyari. Halos 2 linggo pagkatapos ng huling araw ng pagsusumite ng Certificates of Candidacy noong October 8, inihayag ng palace official na hinikayat siya ni Mayor Sara na tumakbo sa Senado para sa 2022 national elections. Subalit binanggit din ito kung bakit hindi niya sinunod ang payo sa kanya ni Mayor Inday. On the last day of filing, Mayor Sara called me and she in fact said that I should run. She was persuading me to run. And I told her, ang hirap naman na tumakbo na hindi ko talaga alam kung sino man lang yung ulo, no? How much more an ulo na I do not believe in, no? Kaya although she was persuading me na talagang go ahead and run, I said I will not. Sinubukan ng UNTV News na kunin ang panig ng presidential daughter upang ito ay kumpirmahin, subalit wala pa itong tugon sa aming mga tanong. Dagdag naman ng palace spokesperson, kinakailangan nilang mag-usap ng alkalde kaugnay ng supporters nitong umaasa pa rin sa kanyang pagtakbo bilang presidente. Samantala, kung magdedesisyong tumuloy, maaari pa ring tumakbong senador ang kalihim dahil may slot ang partido nitong People's Reform Party o PRP sa senatorial slate nito sa pamamagitan ng substitution hanggang November 15. Malaki naman ang paniniwala ni Senate President Vicente Soto III na nabigyan ng maling impormasyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa usapin ng pagharang nila sa pondo ng Office of the President na nakalaan sa proposed 2022 budget. Sinabi nito na walang anumang motibo ang Senado sa kanilang pag-iimbita sa mga cabinet official at ito ay para malinawan ang ilang mga usapin. Dagdag pa niya na ang hindi pakikibahagi ng legislative at executive department ay magkakaroon talaga ng malabong pakikipag-ugnayan. Nauna nang inakusahan ni Pangulong Duterte ang Senado na sinusubukang i-paralyze ang gobyerno sa pamamagitan ng pagbawas ng mga pondo ng mga iba-ibang opisina ng gobyerno. Pero ganito, sa tingin mo ba, kaya ba niyang i-sustain kung hindi talaga niya mapigilan o hindi ayaw siyang hindi siya makontrol diyan sa pamimigay ng perang yan? Kaya ba niyang masustain hanggang election, hanggang bago mag-election, campaign, ang pamimigay na ito ng pera? Kasi pagdating ng election, bawal na. Election ban. Ngayon, pwede ka pang mamigay kasi hindi pa bawal. Pero mula ngayon hanggang sa bago mag-February, ang official na kampanya, kaya niyang gawin yan? Araw-araw mamigay ng pera? Mayor? Pagkakilala ko sa kanya, hindi niya kaya. Dahil nga, hindi naman siya... Lahat naman niyang kinikita sa vaccine na ubus din eh. Sa maling investment, sa kabigay ng bigay, buhay bilyonaryo na akala niya walang katapusan. Dapat, kako nga sa kanya noon, inegosyo mo yung kinita mo, mas marami kang matutulungan. Wala. Magastos talaga. Maubos. Puro utang yan. Kung matapos ang eleksyon, kawawang pamilya ni Manny Pacquiao. Ginagamit lang siya paggastos. Nakakalungkot, Mayor, kasi ang alam ng mga tao, bilyonaryo siya. In cash. Hindi lang property. Pero hindi pala. Ang pera niya. Dahil sa bigay ng bigay, walang control sa pera. Sa Amerika at dito, bigay ng bigay siya habang may laban siya. Kaya parang nagretiro na ngayon, wala nang papasok na pera, pero tuloy pa rin ang paggastos. So, anong ibig sabihin nito? Mababankrupt siya? Mayor? Bangkarote yan pagkatapos ng eleksyon. Kawawang pamilya niya. Sinabi ko na nung araw, marami nang nangyari sa mga boxer na hindi marunong bawak ng pera, dapat iniipon. At the age of 40, matandang-matanda ka na sa boxer ka ako. Hindi ka na pwedeng lumaban. Ayaw makinig. Kaya lumaban pa rin sa huli. Dapat lumaban siya sa kaedad niya. Pwede. Lahat yung mga kalaban niya, 10 years younger, iba na ang reflexes niya. Kaya tiyan mo yung huli, hindi na nakakaiwas. Kawawa, bugbog lang. Mayor, ganito, bago ko ibigay kay Jed yung oras para tanungin kayo, mahabol ko lang ito, Mayor. Sa tingin pa ninyo, baka naman mayroong mga naghahawak ng pera na pinagkakalooban ni Manny ng pera, tiwala, tapos hindi nakakarating sa tao. Kasi ngayon, may mga report, may mga tauhan siya daw na hindi napapasweldo.
Si Isno Padua, alam ko, hindi raw nabayaran. Tsaka sa Amerika, parang may mga tao rin hindi rin daw nabayaran. Ano ibig sabihin nito? Si Pacquiao ba hindi nag-release ng pera o yung pinagkatiwalaan niya na magbayad doon sa mga obligasyon, baka naman hindi ibinigay, baka ibinulsa? Ano ba ang inside story nito sa iyong pagkakaalam bilang dekadang kaibigan at kumpare si Senador Pacquiao? Kilala ko rin yung mga malalapit sa kanya. Yung nga balita ko, hindi sila nababayaran yung mga malalapit sa kanya. Kaya kawawa yan pagkatapos ng eleksyon. Dapat mag-isip-isip siya. Madugo itong pagtakbo sa presidente. Bababaon sa utang. Grabe. Pero Mayor, maliwanag ko lang. Bakit po hindi nabayaran? Hindi talaga siya nagbayad o nag-release siya pero ibinulsa ng pinagkatiwalaan? Talagang ayaw niya magbayad? Ganun. Maraming obligasyon. Ayun. Yung lifestyle niya, ang buhay ng lifestyle niya, parang tubig ang pera. So, hindi siya nakakaipon. At hindi naman bago yung sa Jensen, tanong nyo sa Jensen, madalas nag-i-issue ng cheque na post-dated. So, ewan ko kung natubos na lahat yung mga cheque na post-dated. Hindi pwedeng gano'n na utang, gagastusin, utang ka, gagastusin. Hindi pwede yun. Wow, matindi yan. Hindi talaga pwede yan. Ang layo sa'yo. Ikaw ay na-handle mo lahat kaya naging successful ka sa politika at business. Anyway, kay Senador Manny Pacquiao, lalo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa darating na eleksyon? Well, ang advice ko sa kanya, di pa naman huli. Tumakbo na lang senador, mananalo siyang senador. Ang presidente, hindi para sa kanya yan. Wala sa bituin niya, wala sa star niya yon. Nananaginip lang siya dahil para sa mga well-educated yan pagka-presidente, o di man, marami experience na nag-mayor, governor, para alam niyang galaw sa baba. Wala siya experience noon. So, ipaubayan lang natin yung pagka-presidente sa mga may experience. Hindi yung boxer ka, pwede ka mag-presidente. Maghihirap si Senator Manny Pacquiao pag tinuloy niya pagka-presidente niya. Madugo ang pagka-presidente, gagamitin lang siya ng mga papatakbo sa kanya. Ginagamit na siya. Hindi lang niya maintindihan. Imposible hindi ko magastos yan sa mga nag-handle sa kanya. Balita ko nga, ang laking budget niya eh. So, ginagamit siya. Nakikinabang sila sa kanya. Alright. Dapat tumakbo na lang senador para maayos ang buhay niya. Kung ano man natirang pera niya, bayaran na niya ang mga utang niya. Tapos, kung anong pera niya natira, mayroong gastos siya sa pamilya niya. Kung gusto niya tumulong sa bayan, magtayo sa foundation, tulong na walang intensyon. Pahabol na lang, Mayor, kahit alam busy ka dyan sa Korea. Direct to the point na lang na tanong at sagot siguro. Sa tingin mo, delikado maging Pangulo si Pacquiao? Delikado ang? Ibig sabihin, delikado ang taong bayan sa kamay ni Pacquiao kung maging Pangulo. Wag naman sana si Manny. Dito lang sa mga maliliit na bagay, nagkakamali na siya eh. Tapos isasabak mo ba sa buong bansa na magiging mukha ng Pilipinas sa buong mundo? Nakakaya po tayo.